Bago natin Saglit. Habang, sabi niya, pa-resign muna natin si Marcos, ma'am. Habang yung kanyang mga alipores ay nagchichan, tuwang-tuwa siya. Ay, magiging pangulo na ako. Magiging presidente na ako. Assuming hindi ka magiging presidente kahit kailan, hindi ka magiging presidente. Hindi. siya pagbitiwin sa pwesto, pag-usapan muna natin kung ano ang kanyang ginawa. Ito ba? So yan? Diba ikaw yan? Umulto ka rin. Alam ko, naiintindihan ko. Tayong lahat, gusto natin mapalayas BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakita pagbabago o pagtutuloy niyang pagbabago na nasimulan ay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na rason kung bakit natin siya binuto. Pero kahit man mapalayas natin, ang ating na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito pa, sino kaya ito? Multo pa rin? Meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsigin ang ating presidente ngayon. Tama! Ano na, Inday? Ang naniniwala naman sa'yo, yung mga dubok ng mga nagkapalo sa'yo. Pero wala ka nang nabubudol ng mga matitinong Pilipino. Wala na talaga. Napakasinungaling mo. Number 1 kang sinungaling. Alam mo, sa totoo lang, nagtataka ako, paano na napagtsatsagaan ka ng iyong mga followers. Super sinungaling mo, Inday Bustay. Sinungaling. I never said, Marcos Bustay. Talaga ba? Kita nyo na kung gaano kasinungaling ang BP nyo, o proud kayo dyan, mga DDS. Proud kayo sa kasinungalingan. Kasi nabubuhay kayo sa kasinungalingan. Diba? Maya-maya, ay makakalaya na si Digong. May nag-post pa na DDS. Uy, si Digong niya sa Japan. May nag-post pang DDS. Uy, si Digong nasa Davao na. Puro kayo kasinungalingan. Mga sinungaling kayo, mga anak kayo ni Lucifer. Mga anak kayo ng demonyo. Diba? Tingnan ulit natin sinasabi dito ng Bible. Ang sabi dito, who is the father of all lies? Who is the father of lies? The Bible calls Satan the father of lies. That means he's pretty good at it. He lies to you, not to knock you down, but to keep you down. So, kung ang father of lies ay si Satanas, ibig sabihin, kayo ang mga anak ni Satanas. Kasi mga sinungaling kayo, mga DDS. Kasi yung inyong idolo na inyong BP ay sinungaling. Napakasinungaling. Diba? Totoo lang yung sinasabi ko dito. Totoo ang sinasabi ko dito. Yung ginawa ba niya, hindi ba kasinungalingan yun? Anong tawag nyo doon, mga DDS? Truth-telling? Truth-telling ba yun na sinasabi niya na hindi daw niya sinasabi na resign BBM? Pagkatapos nakita mo yung video, puro BBM resign, gustong patalsikin. My goodness. Alam niyo, dito lang tayo sa katotohanan. Pero kayo, nabubuhay kayo sa kasinungalingan. Nabubuhay kayo sa kasinungalingan. Diba? Wala kayong, alam niyo mga DDS, wala kayong karapatan na gumamit ng pangalan ng Diyos. Bakit? Kasi yung mga idolo nyo, erehes. Mga idolo nyo, hindi naniniwala sa Diyos. Yung mga idolo nyo, sinungaling. Kayo ay mga anak ng dyablo. Kasi di ba sabing ganon? Kung sino ang iyong idolo,
Kung ang idolo mo, katulad ni na Sara kina Duterte, na walang Diyos, hindi naniniwala sa Diyos, mga sinungaling, eh di anak din kayo ng Diablo. Oh, di ba? Sige nga, sagutin niyo nga ako. Anong tawag sa ginawa ni Sara? Yun ba? Truth-telling ba yun? Anong tawag doon? Yung sinabi niyang, I never say Marcos resign. Tapos yung lumabas sa video, puro resign Marcos, pag-resign na natin si PBBM. Alam nyo, marami tayo mga galit, gustong mag-resign si Marcos. O, kita mo, puro resign, di ba? Ang laman ng bibig. At yung ginagawa niya sa dahig, pumupunta siya sa dahig. Pumupunta siya sa iba-ibang lupalop ng mundo. Nakikipag-meeting, gumagawa ng mga pagkilos. Pagkatapos sisiraan ang Pangulo, sisiraan ang Pilipinas, sisiraan ang turismo. Tapos aakayin, ano ba tawag doon sa Tagalog? Hihikayatin ang mga OFW na iparesign si Marcos. O, anong tawag doon? Siya yung nagsuso ng galit. Siya yung nagtatanim ng galit sa mga OFW para yung mga OFW ay magalit, para mga OFW ay sumigaw ng Marcos resign. O, di ba? So, kitang-kita nyo ang pagsisinungaling ni Sara Duterte. Sinungaling. Anak ng Diablo. Di ba? O, totoo ang sinasabi ko. Hindi ako nagbibiro. Sara Duterte ay anak ng Diablo. Sa bagay, yung tatay niya, ang sabi ng tatay niya, hindi daw kayo pupunta sa langit. Yun ang sabi ni Duterte. Oh, akala niyo daw pupunta kayong langit? Hindi daw kayo pupunta ng langit. Doon daw kayo sa impyerno. Gusto niyo bang makita ang video? Ha? Na sinabi ni Duterte yun na hindi kayo pupunta ng langit? Sa impyerno kayo pupunta? Oh. Diba? So, wala kayong masabi. Kaya ang sinasabi niya na lang sa akin ngayon, bayaran ka. Kasi wala kayong masabi dahil alam niyo na totoo ang sinasabi ko. Diba? Yan ang mga tao na talo sa debate, talo sa argumento. Ang sasabihin na lang, bayaran ka. Kasi talo kayo sa argumento. Diba? Sasabihin pa niya, wala daw nagawa si PBBM, dapat daw kasi, hindi daw kinontinue yung ginawa ng tatay niya. Alangan namang i-continue ni PBBM ang kasamaan. Ang Pangulo namin, mabuting tao. Ayaw niyang i-continue ang kasamaan. Ano ba nangyari sa panahon ni Duterte? 6 na taon, puro kasamaan. 30,000 pinagtsutugi. Tumba rito, tumba doon, dugo-dugo doon, dugo-dugo doon. Riding in tandem dito, riding in tandem doon, riding in tandem doon. May natumba doon. My God! Yan ba ang gusto ni Sara na ipagpatuloy ni PBBM? Excuse me. Ang Pangulo namin ay mabuting tao, makatao, Kristiyano, may pananampalataya sa Diyos. Hindi siya kumikitil ng buhay dahil siya ay isang tunay na Kristiyano. Kaya hindi talaga ipagpapatuloy ni PBBM ang Duterte administration dahil puro kasamaan ang ginawa ni Duterte sa 6 na taon. Mga pagnanakaw, na yung kanyang mga alipores nagsiyaman, kaya gano'n na lang kung sumamba sa kanya dahil nagsiyaman lahat ang kanyang mga alipores, habang ang mga Pilipino naman ay nagkakandamatay dahil sa gutom, dahil sa pandemic, pagkatapos pinagnakawan pa tayo. Real talk lang tayo dito. No hold bars. Real talk tayo dito. Diba?
Kaya ito man sabi ko sa inyo, no? Ito man sabi ko sa inyo, mga DDS. Alam nyo, magbago na kayo. Palagi akong nandito, ako ay nangangaral sa inyo, magbagong buhay na kayo. Kung ayaw nyo maubos ang inyong mga angkan dahil sa karma, gaba. Gaba. Diba? Gigabaan na mo. Wa mo kabalo? Gigabaan na mo. Ang gaba, dili gyud magsaba. Naana sa imong pertahan, nanuktok. Gigabaan na mo. Kaya nga naman, inyo mang wa man mo'y kuan, wa man mo'y pagsalig sa Ginoo. Asa ang inyong pagsalig? Sa inyong mga idol. Oh. Dili man mo Kristiyano. Wa man mo'y Ginoo. Dili mo nagtuo sa Ginoo. Nung si Duterte, pinagmumura ni Duterte yung Diyos. Di ba nagtatawanan pa kayo? Tuwang-tuwa pa nga, nagpapalakpakan pa nga kayo eh. Nagsisigawan pa nga kayo eh. Habang minumura ni Duterte ang Diyos, nagsisigawan pa kayo at nagpapalakpakan. At bilib na bilib kayo kay Duterte kasi minumura niya ang Diyos. Ngayon, nasaan na si Duterte? Nasa dahig. Nakakulong. So, ano nangyari kay Duterte ngayon? Yan ang gaba. Ang gaba, dili gyud magsaba. Diba? Kaya, ito, sabi ko sa inyo mga DDS, magbago na kayo. Hindi talaga ipagpapatuloy ni PBBM kung ano man ang nasimula ni Duterte. Dahil ang nasimula ni Duterte, puro kasamaan. Wala naman siyang magandang nagawa eh. Uulitin ko na naman ba? Ha? Bigas. Bigas sa panahon ni Duterte, puro import. May bukbuk pa. 75, 85 pesos pataas. Ngayon, 20 pesos. Mabango, ang sarap kainin. Wala kayo niyan. Wala kayong ganyan. Diba? Flex natin to. Itong ano na to. I-flex natin. Let's flex this. Okay. Flex natin to. Okay. Ito. Itong sa pag-inspection ni PBBM sa Kamalaniugan Bridge, no? Etong pagpunta ni PBBM, pumunta siya sa Kamalaniugan Bridge, no? Pagpapaunlad ng infrastruktura para sa mga tao. Ang Kamalaniugan Bridge ay patunay ng layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghatid ng mabilis, ligtas at maginhawang biyahe para sa mga mamamayan ng Cagayan at ng Karatig Bayan. Mas pinabilis na koneksyon at kalakalan. Mula halos 2 oras, magiging 20 minutes na lang ang biyahe mula Apare hanggang Ballesteros. Malaking tulong para sa mahigit 6,000 biyahero araw-araw at sa mas mabilis na pagdadala ng mga produkto mula at papuntang Apare Port. So ano pa? Sa pamumunong may malasakit at integridad. Sa inspeksyon ng tulay, binigkas din ni PBBM ang kahalagahan ng tamang paggamit ng pondo ng bayan. No? At pinuri ang malinis at mahusay na implementasyon ng produkto.
So, bawat sentimo ay mapupunta sa tama. Isang konkretong halimbawa ng bagong Pilipinas na may pananagutan at tapat sa serbisyo. Oh, di ba? Simbolo ng bagong Pilipinas ang proyekto ay hindi lamang tulay sa pamagitan ng mga lugar, kundi tulay tungo sa progreso, transparency at tiwala ng mamamayang Pilipino, no? Yan yung kanina, no? In-inspection ni PBBM, yung ang hirap, ano yun, ang haba ng kanyang, kanyang pangalan, Kamalaniugan Bridge. Yan. So, ipakita ko sa inyo, ha? Kamalaniugan Bridge. Pakita natin sa inyo, no? Yan, no? Kamalaniugan Bridge. Eto yan. Yan kanina. Yan. Inspection ni PBBM. Yan. So, yan na. Yan ang tulay, no, na pinagawa, no, sa Marcos administration. Yan. Diba? Yan. So, ano pa? Okay. So, ano pa? Ito pa. Ito maganda to, yung inauguration of the Union Water Impounding Dam. Bakit mahalaga ito? Bakit mahalaga itong Union Water Impounding Dam, no? Ito po, seguridad sa pagkain, no? Ang aim nitong dam na ito ay seguridad sa pagkain at kabuhayan sa pamagitan ng Union Water Impounding Project sa Claveria, Cagayan. Tiniyak ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos ang tuloy-tuloy na ani at kabuhayan ng mahigit 1,000 magsasaka. Ang proyektong ito ay nagbibigay ng siguradong patubig sa 1,050 hektarya ng bukirin. Walang ganyan kay Duterte, hindi nagawa ni Duterte yan. Wala siyang ganyan kasi wala siyang isip patungkol sa pag-aayos ng sistema ng mga ganito, mga agrikultura, no, ating mga farmers. Hindi niya inasikaso ang ating mga farmers, no? Ang mga farmers sa panahon ni Duterte, minumura lang niya, no? At kanyang tinatapak-tapakan na parang mga baboy. Ganyan niya tinreat ang ating mga farmers sa panahon ni Duterte, no? Pero ngayon sa panahon ni PBBM, special ang mga farmers, no? So ito pa, no? So ito ay kahit sa panahon ng tagtuyot, proteksyon laban sa kalamidad, no? Higit pa sa irigasyon, ang proyekto ay magsisilbing depensa laban sa pagbaha, nagdudulot ng mas ligtas na panatag at pamumuhay para sa mga komunidad at paligid. Ito yung sinasabi ni PBBM na iipunin ang tubig. Ito yun, na hindi maintindihan ng mga bugok na mga DDS na akala siguro nila ay mag-iipon ng tubig o sasandukin pagkatapos iipunin. Hindi nila alam, hindi mag-gets ng kanilang napakaliit na utak, hindi nila maintindihan. Ito yun yung sinasabi ni PBBM, iipunin ang tubig sa pamagitan ng paggawa ng mga dams. Mga DDS, naintindihan nyo na? Naintindihan nyo na ba? Mga wala kayo mga utak, mga bugok. O yan ha. So makinig. Ebidensya ng mabilis at maayos na serbisyo, no? Natapos ang proyekto sa loob lamang ng 14 months. Tignan mo nga yan. Tignan mo yan ha, 14 months. Nag-umpisa ito sa panahon ni PBBM at natapos din ngayon sa panahon ni PBBM. Pinagmalakihan ng Pangulo na kayang-kaya naman palang mag-umpisa at matapos ang isang proyekto ng maayos, di ba? So ano pa? Sa 14 months, patunay na sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., posibleng may sakatuparan ang mga infrastrukturang de kalidad sa tamang oras at tamang panahon. Tunay na bagong Pilipinas sa aksyon. Ang proyekto ay sumasailalim sa bagong Pilipinas, gobyernong nakatuon sa kapakanan ng mamamayan, tapat sa pondo ng bayan at masigasig sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino.
O, 'di ba? So yan, no? Yung itong dam na 'to ay talaga namang makakatulong, no? Makakatulong talaga ito sa ating mga kababayan, 'di ba? So, tingnan natin, tingnan natin 'tong dams. 'Tong dam na 'to. Okay. So, ito yan. Okay. Ito. Yan. Okay. Dito yan eh. Dapat ipakita. Sandali Wait. Ito yun. Dali, dito pala sa kabilang TikTok. Yan. Nagsimula ito. Ito. Yan. Dam. Nagsimula ito sa termino ko. Natapos din sa termino ko. Maging matagumpay. Lahat itong programa natin para ang ating mga kababayan na hindi na mag-aalala. Makokontrol natin, hindi magpapaha sa lupa. Kompleto ang sensyon. Nagsimula ito sa termino ko. Natapos din sa termino ko. Maging matagumpay. Lahat itong programa natin para ang ating mga kababayan na hindi na mag-aalala. Makokontrol natin, hindi magpapaha sa lupa. Kompleto ang sensyon. Nagsimula ito Diba? So, pakita ko sa inyo yung yung mas mahabang